May mga sandali sa buhay mo na paulit-ulit kang bumabalik sa parehong kasalanan kahit nangako ka na sa Diyos na hinding-hindi na mauulit. At sa bawat pagbagsak, nararamdaman mo ang bigat ng hiya, ang takot na baka ito na ang huling pagkakataon, na baka sa wakas ay iwan ka na niya. Pero bakit, sa kabila ng lahat ng pagkakamaling iyon, patuloy ka pa ring nagigising sa bawat umaga, humihinga at binibigyan ng bagong pag-asa? Ang katotohanan ay masakit. Ikaw mismo ang pumipili ng maling landas, ikaw mismo ang sumisira sa pangakong binitawan mo. Ngunit mas nakakagulat, sa bawat pagkadapa, naroon pa rin siya at yun ang hindi mo kayang ipaliwanag. Isipin mo ang isang tao na paulit-ulit mong sinaktan, paulit-ulit mong pinagtaksilan at paulit-ulit mong iniwan. Sa mata ng mundo, ang taong yun ay may buong karapatang lumayo, putulin ang ugnayan at kalimutan ka. Ngunit hindi ganoon ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakatali sa bilang ng beses na ikaw ay nabigo. Ang kanyang habag ay hindi nasusukat ng mga pangakong napako o ng mga luha ng pagsisising hindi nagtagal. Nakakagimbal isipin, ang kanyang awa ay mas malakas kaysa sa iyong paulit-ulit na pagkakamali. Ikaw ba'y handa na harapin ang bigat ng katotohanan ito, na kahit ilang ulit kang bumalik sa kasalanan, hindi siya napapagod na buksan muli ang kanyang mga bisig? Hindi ba't nakakayanig iyon sa iyong kaluluwa ang malaman na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay hindi sumusuko sa iyo kahit na ikaw ay sumuko na sa iyong sarili? Ang bawat pagkatalo mo ay hindi katapusan, kundi paalala ng isang walang hanggang pangako na ang kanyang pagpapatawad ay hindi nauubos. Ngunit dito nakatago ang kirot na hindi mo pwedeng takasan. Ang mismong habag na umaakay sa iyo ay nagiging salamin ng iyong kahinaan. Habang pinapatawad ka niya, mas lalo mong nakikita kung gaano ka kabasag, gaano ka kadaling matukso, gaano ka karupok bilang tao. At sa mismong sandaling iyon, naiintindihan mo, ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi lisensya para manatili sa dumi o kundi apoy na naglalantad ng lahat ng iyong kasinungalingan. Ikaw ay nakaupo ngayon, pinapakinggan ito, at hindi mo na kayang itago ang tanong na bumabalot sa iyong dibdib. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka tatanggapin ng Diyos? Hanggang kailan tatagal ang kanyang awa? Ang sagot ay nakakasindak, mas mahaba kaysa sa kaya mong unawain, mas malawak kaysa sa kaya mong sukatin, mas matibay kaysa sa lahat ng sumpang kumakadena sa iyo. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nakasalalay sa iyong kahusayan, kundi sa kanyang walang hanggang pag-ibig. At dito nasisira ang lahat ng palusot, lahat ng pagtatago, lahat ng dahilan. Dahil kung totoo ngang pinapatawad ka ng Diyos kahit ilang ulit kang bumagsak, wala ka nang maituturo pang dahilan para manatiling nakabaon sa kasalanan. Ang awa niya ang naglalantad ng katotohanan. Wala kang kawalan ng pag-asa at wala kang takas mula sa kanyang habag. Ngayon, ang tanong na dapat mong sagutin ay hindi na kung patatawarin ka pa ba niya. Ang tanong ay hanggang kailan ka tatakbo palayo? Kung sa bawat pagtakbo ay siya pa rin ang sasalubong sa iyo? Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito ang sinasabi sa 1 Juan 1:9, at dito nagsisimula ang isang pangakong hindi matitinag, isang pangakong hindi nakatali sa dami ng beses mong binigo ang Diyos, kundi nakaugat sa kanyang sariling katapatan. Ang pahayag na ito ay hindi lamang simpleng salita na isinulat ng Apostol Juan. Ito ay isang deklarasyon ng mismong puso ng Diyos. Isang patunay na ang kanyang habag ay mas malalim kaysa sa iyong paulit-ulit na pagkakasala. Isipin ang sitwasyon nang ito'y unang sinabi. Ang unang iglesia ay nabubuhay sa gitna ng matinding pag-uusig at tukso. Maraming mananampalataya ang natutukso na magtago, magsinungaling tungkol sa kanilang pananampalataya o kaya'y bumalik sa mga gawin ng mundo upang makaligtas. Alam ni Juan ang bigat ng kahinaan ng tao at alam niyang may mga sandali na ang mga alagad mismo ay magpapakita ng pagkukulang.
Ngunit sa halip na isara ang pinto ng langit sa mga nagkamali, ipinahayag niya ang isang katotohanan na ang Diyos na tapat sa kanyang pangako ay handang magpatawad at maglinis. Kapag sinasabi ng kasulatan na siya ay tapat, ito'y higit pa sa konsepto ng pagiging mapagkakatiwalaan. Ang ibig sabihin ay ang mismong kalikasan ng Diyos ang nag-uudyok sa kanya na tuparin ang kanyang salita. Hindi siya katulad ng tao na madaling mapagod, magsawa o mawalan ng loob. Kung sinabi niyang patatawarin ka, gagawin niya ito hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ito ang kanyang ipinangako at ang kanyang pagkabanal ay hindi maaaring magsinungaling. Sa madaling salita, ang pangakong ito ay hindi nakasalalay sa lakas mo, kundi sa kanyang katapatan. Kapag binibigkas mo ang iyong kasalanan at inihahayag ito sa kanya, hindi ka tinatanggihan. Sa halip nakikita mo ang kanyang mga kamay na muling umaabot, naglilinis at nagbabangon. Para sa isang taong pagod na sa paulit-ulit na pagkatalo, ito ang pinakamalaking liwanag na ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo. Ngunit paano ito tumutunog sa iyong araw-araw na buhay? Sa panahon ng giyera at kaguluhan, kapag ang takot ay lumalamon sa mga pamilya, ang pangakong ito ay nagsisiguro na walang kasalanan o kahinaan ang makapaghihiwalay sa iyo sa kanyang awa. Sa oras ng matinding kahirapan, kapag walang laman ng mesa at ang iyong mga anak ay umiiyak sa gutom, ang pangakong ito ang bumubulong. Hindi ka niya iiwan sa iyong hiya, lilinisin niya ang iyong puso at palalakasin ang iyong pananampalataya. Kapag may sakit na hindi mo na kayang tiisin at iniisip mong ito na ang katapusan, ang kanyang pangako ay nananatili, may kalinisan at pagpapatawad na higit pa sa sakit ng katawan. Ang katotohanan ay nakakaantig. Sa bawat sulok ng iyong pagkatao, sa bawat kasalanang itinago mo sa madilim na mga lugar ng iyong isip, may liwanag na nag-aanyaya. Ang liwanag na ito ay hindi naghuhusga para durugin ka, kundi naglalantad upang palayain ka. Kaya't kapag sinabi ni Juan na lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan, ito'y hindi metapora. Ito ay isang direktang pangako na ang bawat sugat ng kasalanan, bawat bahid ng kahihiyan, ay kayang linisin ng dugo ni Kristo. Sa iyong sariling paglalakbay, marahil ay naramdaman mong walang halaga ang iyong mga panalangin dahil sa paulit-ulit mong pagbagsak. Ngunit dito, sumisigaw ang kasulatan, hindi kailanman huli para lumapit. Ang Diyos ay hindi Diyos ng ikalawang pagkakataon lamang. Siya ay Diyos ng walang hanggang pagbabalik loob. Bawat araw ay panibagong biyaya, bawat umaga ay sariwang awa. At ngayon, kailangan mong itanong sa iyong sarili kung ang Diyos mismo ang nagsabi na siya'y tapat at banal upang magpatawad at maglinis, bakit ka pa rin nabubuhay na parang ang iyong mga kasalanan ay mas malakas kaysa sa kanyang salita? Ang pangakong ito ay hindi para sa kanila lamang noong unang siglo. Ito ay para sa iyo ngayon, sa iyong mga laban, sa iyong kahinaan, sa iyong hiya, at kapag isinasabuhay mo ito, unti-unti mong nakikita ang pagbabago. Ang dati mong takot ay napapalitan ng kapayapaan. Ang iyong kahihiyan ay napapalitan ng lakas at ang iyong mga sugat ay nagiging patotoo ng isang Diyos na hindi tumitigil sa paglilinis at pagpapatawad. Ngunit huwag kang tumigil dito sapagkat may mas malalim pang paglalapat ng pangakong ito sa iyong kasalukuyang panahon. At kapag natuklasan mo yon, maiintindihan mong ang salitang binitiwan ng Diyos noon ay buhay pa rin ngayon. Kapag iniisip mo ang kasalukuyang mundo, hindi ba't napakadaling mawalan ng pag-asa? Sa bawat araw, may bagong balita ng giyera, kaguluhan, kahirapan at sakit. Maraming pamilya ang natutulog na walang kasiguraduhan kung may makakain kinabukasan. May mga anak na lumalaki sa takot dahil sa karahasan sa paligid. May mga magulang na pilit nagtatago ng kanilang luha habang iniisip kung paano nila mapapanatiling buo ang kanilang tahanan sa kabila ng kakulangan. Sa ganitong panahon, dumadagundong ang tanong sa puso, nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? At dito pumapasok ang pangako mula sa kanyang salita, na kahit gaano karami ang dumi ng mundo,
Hindi niya hahayaan na ang kanyang mga anak ay manatiling bihag ng kasalanan o kawalan ng pag-asa. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng Israel, makikita mong hindi rin sila ligtas sa mga ganitong pagsubok. Dumaan sila sa pagkakabihag, sa gutom, sa takot ng pagkawasak at sa pakiramdam na iniwan sila ng Diyos. Ngunit sa tuwing sila'y lumalapit muli, ipinapakita ng Panginoon ang kanyang katapatan. Ganito rin ang nararanasan ng bawat isa ngayon. Ang parehong Diyos na tumugon noon ay siya pa ring Diyos na nakikinig sa iyong daing. Ang parehong dugo na naglinis noon ay siya pa ring dugo na naglilinis ngayon. Ang parehong awa na bumuhay sa mga patay na pag-asa noon ay siya pa ring awa na bumabangon sa iyo ngayon. Ngunit hindi ba't napakahirap paniwalaan? Ito sa panahon na ang bigat ng problema ay parang mas malakas kaysa sa iyong panalangin. Kapag nawalan ka ng trabaho at hindi mo alam kung saan kukuha ng pagkain para sa iyong pamilya, hindi mo maiwasang isipin kung iniwan ka na nga ba ng Diyos. Kapag ang mahal mo sa buhay ay may karamdaman at tila walang gamot ang makapagpapagaling, madaling magduda kung ang kanyang mga pangako ay totoo pa ba. Kapag naririnig mo ang putok ng baril sa iyong komunidad o nakikita mo ang mga balita ng digmaan, napakadaling isipin na ang kasamaan ay nananaig. Ngunit dito pumapasok ang kapangyarihan ng pangakong ipinahayag sa Unas Juan 1:9, ang kasalanan ng tao ay walang laban sa tapat at banal na Diyos. Ang hiya ng iyong puso ay walang lakas laban sa kanyang paglilinis. At kung siya ay makapangyarihang magpatawad sa pinakamadilim na bahagi ng iyong kaluluwa, gaano pa kaya sa mga kaguluhan ng panlabas na mundo? Ang kanyang habag ay hindi natatali sa iyong personal na kasalanan. Ito rin ay sagot sa kaguluhan ng sangkatauhan. Ikaw na nakikinig ngayon, ilang beses mo nang tinanong ang sarili mo kung may kabuluhan pa ba ang iyong panalangin? Ilang gabi mo nang iniiyak ang parehong mga salita na tila walang sumasagot? Ngunit tandaan mo, bawat bulong ng iyong puso ay naririnig, bawat luha ay binibilang, at bawat pagod mong hakbang ay saksi ng Diyos na tapat. Kung noon ay tinulungan niya ang kanyang bayan sa gitna ng pag-uusig, bakit kanya pababayaan ngayon? Kung noon ay pinatawad niya ang mga nagtataksil at nagkukulang, bakit kanya hindi tatanggapin ngayon? Ang hamon ng ating panahon ay hindi lamang ang kahirapan o karamdaman, kundi ang paniniwala na ang pangako ng Diyos ay sapat upang labanan ang lahat ng ito. Ang pangako ay hindi lamang para sa mga santo o perpekto. Ito'y para sa iyo na nadapa, para sa iyo na nawalan ng lakas, para sa iyo na natatakot. Ang pangakong ito ang nagsasabing hindi mo kailangang manatiling alipin ng kasalanan, ng hiya, ng takot o ng gutom. May Diyos na kumikilos kahit hindi mo siya nakikita. At dito nagiging malinaw ang pagkakatulad ng nakaraan at kasalukuyan. Ang Israel ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa, ngunit sila'y pinatawad at itinaguyod muli. Ikaw man ay nararamdaman ang bigat ng kasalukuyan, ngunit hindi ito ang huling kabanata ng iyong kwento. Ang bawat pangako ng Diyos ay nakaugat sa kanyang walang hanggang katapatan, at iyon ang pundasyon na hindi matitinag ng alinmang krisis o sakuna. Kaya itanong mo sa iyong sarili, hanggang kailan mo hahayaang ang takot at hiya ang magdikta ng iyong buhay? Kung mayroon kang Diyos na nagsasabing siya'y tapat na magpapatawad at maglilinis, hindi mo kailangang mamuhay bilang bihag ng iyong nakaraan. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas habang ikaw ay durog sa loob. Ang kailangan mo lang ay kumapit sa pangakong ito at hayaang ang katotohanan ng kanyang salita ang magbago ng iyong pananaw. At kung gagawin mo ito, mapapansin mong kahit ang pinakamatinding dilim ng kasalukuyan ay may liwanag ng pag-asa. Ang bawat gutom ay nagiging pagkakataon para makita ang kanyang probisyon. Ang bawat sakit ay nagiging entablado para maranasan ang kanyang kagalingan. Ang bawat luha ay nagiging binhi ng panibagong lakas. At sa gitna ng lahat ng ito, maririnig mong muli ang kanyang tinig, "Ako ay tapat. Hindi kita iiwan. Lilinisin kita at gagawin kitang buo.
Ngunit ang tanong ay nananatili, paano mo mararanasan ang pangakong ito ng higit pa sa mga salita? Paano ito nagiging tunay sa araw-araw na laban? May mga kwento na nagpapatunay kung paanong ang Diyos ay kumikilos hanggang ngayon at kapag narinig mo ang mga ito, hindi mo na madududa na ang kanyang pangako ay buhay at gumagalaw pa rin. May isang babae na matagal nang nagdurusa sa bigat ng kanyang nakaraan. Sa bawat gabi, hindi siya makatulog dahil inuukit ng kanyang isipan ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Sa tuwing sinusubukan niyang manalangin, nararamdaman niya ang malamig na pader ng hiya sa pagitan niya at ng Diyos. Ngunit isang araw, habang nakikinig siya ng isang pangako mula sa kasulatan, parang biglang bumukas ang kanyang dibdib. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin. At doon niya naunawaan, hindi niya kailangang dalhin ang kanyang nakaraan mag-isa. Sa gabing iyon, siya'y lumuhod, umiyak at inihayag ang lahat ng kanyang pagkukulang. Kinabukasan, hindi agad nawala ang lahat ng problema, ngunit naramdaman niyang may kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Mula roon, unti-unti niyang naranasan ang pagbabago. Ang dating takot ay napalitan ng tapang at ang dating hiya ay napalitan ng lakas na magsalaysay sa iba ng awa ng Diyos. May isang ama naman na nawalan ng trabaho at halos hindi na alam kung paano bubuhayin ang kanyang pamilya. Sa sobrang bigat ng kanyang sitwasyon, nagalit siya sa Diyos at tuluyang tumigil sa pagdarasal. Lumubog siya sa bisyo at inakala niyang wala ng pag-asa. Ngunit dumating ang isang gabi na wala na siyang ibang malapitan kundi ang Diyos. Habang nakayuko siya sa dilim, naalala niya ang pangako na ang Diyos ay tapat at handang magpatawad. Doon niya inamin ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang takot at humingi siya ng tulong. Sa mga sumunod na linggo, nakakita siya ng maliit na trabaho, sapat para unti-unting makabangon. Hindi iyon malaking himala agad, ngunit malinaw sa kanya, ang Diyos ang nagbigay ng panibagong simula dahil ang kanyang habag ay hindi nagmamaliw. Ganito rin ang nangyari sa isang kabataang lalaki na nalulong sa kasalanan. Ilang ulit na siyang nagsabing titigil na, ngunit paulit-ulit siyang bumabalik. Sa kanyang isipan wala nang silbi ang kanyang buhay at wala nang saysay ang kanyang pananampalataya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalugmok, may kaibigang nagbahagi sa kanya ng salita. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses kang bumagsak. Ang mahalaga ay ang Diyos ay laging nariyan para buhatin ka. Napaiyak siya at muling lumapit sa Diyos. Sa kanyang pagsuko, nadama niya ang kalayaan mula sa pagkakagapos ng kasalanan. Ngayon, siya mismo ang nagiging tinig ng pag-asa sa mga taong dumadaan sa parehong laban. Kung titingnan natin ang kasulatan, makikita nating hindi bago ang mga ganitong kwento. Si Pedro mismo, isa sa pinakamalapit kay Jesus, ay 3 ulit siyang ikinaila sa oras ng kanyang paghihirap. Sa mata ng tao, iyon na ang katapusan ng kanyang pagtawag. Ngunit nang si Jesus ay muling nabuhay, siya mismo ang nagpakita kay Pedro, hindi upang sumbatan, kundi upang ibalik siya. Ang parehong Pedro na bumagsak ang siyang ginamit ng Diyos upang pangunahan ng iglesia. Ganito kumilos ang Diyos. Ang iyong pagkadapa ay hindi ang iyong katapusan, kundi ang pintuan sa kanyang muling pagbabangon. Isipin mo rin si David, isang hari na minahal ng Diyos, ngunit nakagawa ng mabibigat na kasalanan. Siya'y nagnakaw ng asawa ng iba at nagplano ng kamatayan ng inosente. Sa harap ng ganitong kasalanan, walang sino mang tao ang magpatawad. Ngunit nang si David ay nagsisi at lumapit sa Diyos, siya mismo ang nagbigay ng kapatawaran at nagpatuloy na gamitin si David para sa kanyang layunin. Ang kanyang mga awit ngayon ay nagbibigay pa rin ng pag-asa sa milyon-milyon at huwag din nating kalimutan si Pablo. Minsan siyang taga-usig ng mga Kristiyano, takot at kamatayan ang dala sa mga sumusunod kay Kristo. Ngunit sa mismong daan ng kanyang kasalanan, doon siya sinalubong ng Diyos at binigyan ng panibagong layunin. Ang dating pumapatay para pigilan ang ebanghelyo ay siyang ginamit upang ipalaganap ito hanggang sa dulo ng mundo.
Mga patutuong ito, kapwa mula sa Biblia at sa kasalukuyan ay nagpapatunay na ang pangako ng Diyos ay buhay. Kapag sinabi niyang siya'y tapat at banal upang patawarin at linisin, hindi ito hungkag na salita. Nakita na natin itong gumana sa buhay ni Pedro, ni David, ni Pablo at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. At ngayon, maaari mo ring maranasan ang parehong kapangyarihan. Kung kaya't ang tanong ay hindi na kung kayang gawin ng Diyos ang imposible, kundi kung handa ka bang buksan ang iyong puso upang maranasan ito. Dahil sa bawat patutuo, nakikita natin ang iisang tema. Ang Diyos ang may akda ng bawat himala, ang Diyos ang may hawak ng bawat pagbabalik loob, at ang Diyos ang tapat na katuparan ng bawat pangako. At kung kaya niya itong gawin noon at ginagawa niya ito ngayon, walang dudang gagawin niya rin ito sa iyo. Ngunit may higit pang malalim na dimensyon dito. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang simpleng pagsalaysay ng awa, sila ay pahiwatig ng mas malawak na plano ng Diyos na ipinahayag sa kanyang mga propesya. At doon natin makikita na ang pangakong ito ay hindi lamang tungkol sa personal na kapatawaran, kundi bahagi ng isang mas malaki at walang hanggang layunin ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na siya ay tapat at banal upang patawarin at linisin, hindi ito isang pangakong nakahiwalay sa kabuuan ng kanyang plano. Ang mga salita ni Juan ay hindi lamang paalala para sa mga individual na nagkamali. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na larawan na matagal nang isinusulat ng Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa bawat pahina ng kasulatan, mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, makikita mo na ang temang ito ay paulit-ulit. Ang Diyos ay tumatawag, ang tao ay bumabagsak, ngunit ang kanyang awa at pangako ay hindi nagmamaliw. Kung babalikan natin ang panahon ng mga propeta, paulit-ulit nilang ipinaalala sa bayan ng Israel na kahit sila'y lumayo at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi sila iiwan ng Diyos. Sa Jeremias 31:34, sinabi niya, "Patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa." Isipin mo yon, isang Diyos na nakakita ng paulit-ulit na pagtataksil ng kanyang bayan, ngunit pinili pa ring ipangako ang kapatawaran. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa kanila noon. Ito'y naglatag ng batayan para sa pagdating ng Mesyas na magbibigay ng ganap na paglilinis. At kapag tumingin tayo sa aklat ni Isaias, malinaw na nakikita ang koneksyon. Sa Isaias 1:18, naroon ang pahayag, "Bagaman ang inyong mga kasalanan ay gaya ng kulay scarlet, sila'y magiging maputing parang niebe." Ang pangakong ito ay hindi lamang poetikong imahe. Ito'y propetikong sulyap sa krus, kung saan ang dugo ni Kristo ang siyang magpapaputi sa pinakaitim na kasalanan. Ang bawat pangako ng kapatawaran sa lumang tipan ay naglalakbay patungo sa kaganapan kay Kristo. Ngayon, kapag binasa mo ang Apokalipsis, makikita mong ang parehong temang ito ay muling lumilitaw. Sa kabila ng mga hatol, digmaan at kaguluhan na inilalarawan sa huling aklat ng kasulatan, may laging paalala, sila'y nilinis sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang kapatawaran ay hindi lamang personal na karanasan, kundi bahagi ng isang dakilang propetikong larawan ng kaligtasan na tatapusin ng Diyos sa huling araw. Ang bawat pagbabalik loob, bawat paglilinis ng isang kaluluwa ay patunay na ang propesiyang ito ay gumagalaw hanggang sa wakas ng panahon. Ngunit tingnan mo ang kasalukuyan, ang mga balita ng giyera, pagguho ng moralidad, pagkawasak ng kalikasan at kagutuman. Hindi ba't ito'y kaayon ng mga pahayag ng mga propeta? Sa Mateo 24, inilarawan ni Jesus ang mga digmaan, tagutom at lindol bilang mga tanda ng panahon. At sa lahat ng ito, ang kanyang pangako ng kapatawaran at kalinisan ay nananatili. Hindi lamang ito pang personal na kaginhawaan. Ito ay ilaw sa gitna ng darating na kadiliman. Ang pangakong ito ay hindi limitado sa iyong sariling buhay. Ito'y konektado sa mas malaking plano ng Diyos para sa lahat ng bansa at lahat ng henerasyon. Kapag pinapatawad ka niya, hindi lamang iyon personal na pag-asa,
Iyon ay patunay na gumagalaw pa rin ang kanyang plano. Ang iyong kwento ng kapatawaran ay bahagi ng mas malawak na salaysay ng kaligtasan. Ang bawat kaluluwang nalilinis ay paalala na ang propesiya ng Diyos ay nagkakatotoo at dito mo mauunawaan kung bakit napakahalaga ng pangakong ito. Hindi lamang ito para masabi mong gumaan ang iyong loob. Ito'y patunay na ang Diyos ay gumagawa patungo sa kanyang huling layunin. Ang kanyang habag ngayon ay tanda ng kanyang katuparan bukas. Kung tinupad niya ang kanyang pangako kay Abraham, kung dinala niya ang Israel palabas ng Ehipto, kung pinadala niya ang Mesiyas na ipinangako, walang dahilan para isipin mong hindi niya tutuparin ang natitirang bahagi ng kanyang plano, ngunit huwag mong isipin na ito'y laging madali. Sa pagitan ng pangako at katuparan, may laging panahon ng pagsubok. Tulad ng Israel na naghintay ng daan-daang taon bago dumating ang tagapagligtas, ikaw man ay maaaring maghintay ng mga taon bago mo makita ang buong katuparan ng kanyang pangako sa iyong buhay. Ngunit tandaan mo, ang pagkaantala ay hindi pagtanggi. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng pagkilos. Sa bawat sandaling tila wala siyang ginagawa, siya ay naghahanda ng mas malaking plano at dito lumalalim ang bigat ng propesiya. Ang kapatawaran na iyong nararanasan ngayon ay hindi lamang para sa iyo. Ito'y sulyap ng darating na araw kung kailan wawala na ang kasalanan at ang sangkatauhan ay ganap na malilinis sa kanyang presensya. Ito'y pangako na ang bawat luha ay papahirin at ang bawat sugat ng kasalanan ay gagamutin. Kung gayon, paano ka mamumuhay sa liwanag ng pangakong ito? Kung alam mong ang iyong personal na kapatawaran ay bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos, bakit mo hahayaang manatili ka sa hiya at takot? Kung alam mong ang propesya ay nagpapatuloy, bakit mo hahayaang ang kasalukuyang kaguluhan ay magnakaw ng iyong pag-asa? Ang bawat pagbagsak mo na sinusundan ng kapatawaran ay hindi lamang kwento ng kahinaan, kundi patunay ng katapatan ng Diyos sa propesya. At ngayon, nararapat mong itanong, kung ganito kalawak ang plano ng Diyos, bakit minsan tila tahimik siya sa iyong mga panalangin? Kung ang kanyang pangako ay totoo, bakit may mga pagkakataong parang hindi siya sumasagot? Ang sagot dito ay hindi upang pahinain ang iyong pananampalataya, kundi upang palalimin ito. Sapagkat ang kapatawaran ay laging nandyan, ngunit ang proseso ng pagtupad ng kanyang buong plano ay hinihingi ang iyong pagtitiwala. At dito, nagsisimula ang masakit na tanong na kailangang harapin ng bawat isa. Paano ka maniniwala sa pangako kapag tila hindi ito dumarating? Kapag naririnig mo ang mga pangako ng Diyos, madali itong tanggapin sa teorya. Ngunit sa gabi ng iyong mga luha, sa katahimikan ng iyong kwarto kung saan walang nakakakita kundi ang iyong sariling kaluluwa, bumabangon ang mga tanong na hindi mo kayang pigilan. Kung ang Diyos ay tapat at banal upang patawarin, bakit nararamdaman mong paulit-ulit ka pa ring nadadapa? Kung ang Diyos ay nagbigay ng pangako ng probisyon, bakit may mga araw na walang laman ang iyong mesa? Kung siya'y naghayag ng kapayapaan, bakit ang mundo ay puno ng digmaan at kaguluhan? Ito ang mabibigat na tanong na madalas itinatago ng marami, ngunit sumisigaw sa puso ng bawat isa. Hindi ka nag-iisa sa mga tanong na ito. Maging ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia ay nakaranas ng ganong pag-aalinlangan. Si Habakuk ay sumigaw, "Hanggang kailan, Panginoon, ako'y dadaing at hindi mo dinirinig?" Si Jeremias ay umiyak sa mga guho ng Jerusalem, nagtataka kung iniwan na ba talaga sila ng Diyos. Si Job, sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, ay nagtanong kung bakit siya isinilang pa kung ang kanyang buhay ay puno ng kirot. Ang mga ito ay hindi tinago ng kasulatan, kundi isinulat mismo upang ipakita na ang pagdududa ay bahagi ng ating karanasan bilang tao. Ngunit sa gitna ng lahat ng tanong, palaging may sagot na ibinubulong ang Diyos. Sa Habakuk 2:3, sinabi nga, bagaman ito'y mag-antala, hintayin mo, tiyak na darating ito, hindi ito maaantala. Ang ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nagkukulang, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang oras.
hindi sa oras na gusto mo, kundi sa oras na itinakda niya. Sa John Pedro 3:9, malinaw na nakasaad, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Sa halip, siya'y matiisin sa inyo na hindi nais na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at magsilapit sa kanya. Isipin mo ang kwento ni Abraham. Pinangakuan siyang magkakaroon ng anak, ngunit lumipas ang mga taon at siya'y tumanda ng walang katuparan. Sa kanyang mata, imposibleng mangyari pa ito. Ngunit sa tamang oras, dumating si Isaac at napatunayan na ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. O kaya't isipin si Jose na ipinangakong magiging dakila, ngunit dumaan muna sa mga taon ng pagkakakulong at maling paratang bago siya umangat sa posisyon na inilaan para sa kanya. Ang pagkaantala ay tila kabaligtaran ng pangako, ngunit iyon ang mismong proseso ng Diyos upang ipakita na ang kanyang salita ay tiyak na matutupad. Kaya't kapag sinasabi mong, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Ang totoo, hindi ikaw ang unang nagtanong niyan. Ang bawat lingkod ng Diyos, mula sa mga propeta hanggang sa mga alagad, ay dumaan sa panahon ng katahimikan at pag-aalinlangan. Ngunit ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing paalala na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman kawalan ng pagkilos. Ang katahimikan ay madalas na paghahanda para sa mas dakilang bagay na hindi mo pa nakikita. Ngunit, kailangan mo ring maunawaan ang pagkakaiba ng iyong mga nais at ng tunay na pangako ng Diyos. Madalas ay inaakala natin na lahat ng ating panalangin ay automatikong pangako ng Diyos, ngunit hindi ito totoo. Ang mga pangako ng Diyos ay malinaw na nakasaad sa kanyang salita: kapatawaran, kaligtasan, presensya, probisyon, kapayapaan. Ang mga ito ay tiyak at walang kondisyon na ipinahayag ng kanyang katapatan. Ngunit may mga bagay na bunga lamang ng ating sariling kagustuhan. At kung hindi ito kaayon ng kanyang kalooban, hindi ito maituturing na pangako. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang salita, ngunit hindi rin siya alipin ng ating kagustuhan. Kaya ang tanong ay nananatili. Kaya mo bang magtiwala kahit hindi pa dumarating ang sagot? Kaya mo bang kumapit sa kanyang salita kahit walang ebidensya ang iyong mga mata? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng kasagutan, kundi sa tibay ng pagtitiwala sa gitna ng katahimikan. At dito mo mauunawaan, ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo, ngunit sinusubok nito ang iyong puso kung handa kang maghintay, kung handa kang manalig, kung handa kang lumakad sa dilim nang may katiyakang may liwanag sa dulo. Kaya't habang nakaupo ka at iniisip kung bakit tila hindi gumagalaw ang Diyos, tandaan mo ito, ang kanyang mga pangako ay tulad ng mga bituin sa langit. Hindi mo man laging makita dahil natatakpan ng ulap ng iyong sitwasyon, nariyan pa rin sila, matatag at maliwanag, naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling lumiwanag sa iyong paningin. Ang kapatawaran, ang paglilinis ng kanyang awa, lahat ng ito ay hindi kailanman nawawala. Ang Diyos ay tapat kahit sa panahon ng iyong pag-aalinlangan, ngunit mula rito may mas mahalagang hakbang kang kailangang gawin. Dahil ang pagdududa, kahit gaano katindi, ay hindi pwedeng manatili ng walang kasunod. Kailangang may gawin ka upang maranasan ang pangako. At dito pumapasok ang susunod na hakbang, ang konkretong aplikasyon ng kanyang salita sa iyong araw-araw na buhay, kung saan ang pangako ay hindi lamang salita, kundi nagiging kilos at pagbabago sa iyong pagkatao. Ang pangakong paulit-ulit nating narinig mula sa simula ay ito: kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi ito salita lamang upang magbigay inspirasyon. Ito ay paanyaya na isabuhay araw-araw hanggang sa maging bahagi na ng iyong paghinga. At dito nagsisimula ang tunay na laban, hindi lamang ang paniwalaan ang pangako, kundi ang maranasan ito sa bawat desisyon, sa bawat panalangin, at sa bawat kilos ng iyong buhay. Kung nais mong makita ang kapatawaran at paglilinis ng Diyos na gumalaw ng personal sa iyong buhay, kailangan mong gawin itong praktikal.
Una, kilalanin ang kanyang salita bilang pundasyon ng lahat. Kapag inulit mo ang pangakong ito araw-araw, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong puso na maalala na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa iyong kasalanan. Ang pagsasalita ng kanyang salita ng malakas sa iyong tahanan o sa iyong oras ng pananalangin ay hindi lamang simpleng pagbigkas, ito ay deklarasyon ng pananampalataya. Ikalawa, gawin mong gawain ang pagtatapat ng iyong mga pagkakamali sa Diyos nang walang pagtatago. Hindi mo kailangang gumamit ng magarbong pananalita. Sapat na ang pagiging tapat. Kapag sinabi mong, Panginoon, muli akong nadapa, hindi ka tinatanggihan. Sa halip, iyon mismo ang pintuan para muling dumaloy ang kanyang awa. Ang pagsasanay ng pagiging bukas sa Diyos ay parang paghinga. Sa bawat pag-amin, inilalabas mo ang bigat at humihinga ka ng panibagong biyaya. Ikatlo, kailangang may disiplina sa iyong isipan. Kapag pumapasok ang takot o hiya, agad mo itong palitan ng pangako ng Diyos. Kung naririnig mo sa iyong isip ang tinig na nagsasabing wala ka ng pag-asa, sagutin ito ng salita. Siya ay tapat upang ako'y patawarin. Kung ang tinig ng hiya ay bumubulong, tugunan ito ng katiyakan, ang Diyos ay naglilinis sa akin. Ang ganitong uri ng paglalaban sa isipan ay hindi isang beses lang, kundi araw-araw na laban. Ika-4, huwag kalimutan ang pasasalamat. Bago mo pa makita ang pagbabago, bago mo pa maramdaman ang ginhawa, magpasalamat ka na. Kapag sinabi mong, salamat Panginoon, dahil pinatawad mo na ako, pinapakita mong ang iyong tiwala ay hindi nakabase sa nararamdaman mo, kundi sa katapatan niya. Ang pasasalamat ay nagiging sandata laban sa pagdududa at ito ang nagbubukas ng pintuan para sa mas malalim na kapayapaan. Ika-5, isama ang iyong pamilya o komunidad sa paglalakad na ito. Kapag may mga tao sa paligid mo na naniniwala rin sa mga pangako ng Diyos, mas nagiging matibay ka. Ang kanilang mga panalangin, mga paalala at mga halimbawa ay nagiging kasangkapan ng Diyos para palakasin ka. Huwag mong hayaang ikaw lang ang nagdadala ng bigat, bahagi ng plano ng Diyos na tayo'y magpalakasan sa pananampalataya. Ngayon, isipin natin ang ilang konkretong larawan. Isang ina na walang makain para sa kanyang mga anak, ngunit gabi-gabi, binibigkas niya ang pangako, ikaw ay tapat at banal, at sa di inaasahang paraan, dumarating ang tulong, isang kapitbahay, isang kamag-anak, isang pagkakataon para kumita. Isang kabataan na paulit-ulit na bumabagsak sa kasalanan ng bisyo, ngunit bawat araw, pinipili niyang bumangon at aminin sa Diyos ang kanyang kahinaan. At unti-unti nakikita niya ang kanyang pagbabago. Isang manggagawa na nawalan ng trabaho, ngunit sa halip na sumuko, araw-araw na ipinagdarasal ang probisyon at sinasabing, "Salamat, Panginoon, dahil hindi mo ako iiwan." Sa bawat kwento, makikita natin na ang pangako ay hindi nananatili sa pahina. Ito ay nagiging buhay kapag pinili mong kumilos dito. At dito ka hahamunin. Handa ka bang subukan ito sa iyong sariling buhay? Handa ka bang italaga ang susunod na 7 araw? Halimbawa, upang araw-araw mong ipahayag ang pangako at tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos. Dahil ang katotohanan ay ito, ang salita ng Diyos ay hindi kailanman babalik na walang bunga. Kung ipapahayag mo, ipapanalangin at isasabuhay mo ito, makikita mo ang pagbabago, hindi lamang sa iyong sitwasyon, kundi sa iyong puso. At sa oras na yon, mauunawaan mong ang pangako ng Diyos ay hindi teorya, hindi alamat, kundi apoy na nagbibigay liwanag sa iyong dilim, kaya't huwag mong ipagpaliban. Kapag natapos ang mensaheng ito, isara mo ang iyong mga mata, banggitin mo ang kanyang salita at ilapit ang lahat ng bigat sa kanya. Simulan mong gawin ngayon ang dapat mong gawin, sapagkat ang pangako ay naghihintay lamang na yakapin mo ng buong puso. At kapag nagawa mo ito, madarama mong hindi ka nag-iisa dahil ang parehong Diyos na nangusap noon ay siya pa ring Diyos na kumikilos ngayon. Ngunit higit pa rito, ang hakbang mong ito ng pananampalataya ay magbubukas ng pinto para sa isang sama-samang panawagan ng Espiritu
Isang sigaw ng pananampalataya na hindi lamang ikaw ang sasali, kundi libo-libo ring nagdedeklara ng parehong pangako. Ngayon ay dumating na ang sandali na hindi ka lang basta nakikinig, kundi ikaw mismo ang kikilos sa pananampalataya. Ito ang oras ng pagtugon. Hindi sapat na marinig mo lamang na ang Diyos ay tapat at banal upang patawarin at linisin. Kailangang gawin mong personal, kailangang yakapin ng iyong puso, kailangang isigaw ng iyong kaluluwa na ang pangakong ito ay para sa iyo. Kaya't ngayon, itigil mo ang lahat ng ingay sa paligid, huminga ng malalim at hayaang marinig mo ang tinig ng Diyos na bumubulong, "Anak, panahon na para tanggapin mo ang aking salita." Isara mo ang iyong mga mata sa loob ng ilang sandali at isipin ang lahat ng bigat na matagal mo nang dinadala. Ang kasalanan na paulit-ulit mong inuulit, ang hiya na ayaw kang pakawalan, ang takot na sumasakal sa iyong pag-asa, ang mga sugat na matagal mo nang tinatago. Ilagay mo ang lahat ng ito sa harapan ng Diyos ngayon. Sabihin mo sa Kanya sa iyong isipan, "Panginoon, ito po ako. Dinadala ko sa inyo ang lahat ng aking pagkakamali. Ako'y pagod na, ako'y sugatan, ngunit naniniwala akong tapat kayo at banal upang ako'y patawarin at linisin." Ngayon ulitin mo sa iyong puso, "Ako'y pinapatawad, ako'y nililinis, ako'y pinalalaya." Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, isipin mong ang kanyang kamay ay dumadampi sa iyong balikat. Ang kanyang tinig ay nagsasabing, "Hindi kita kailanman iniwan. Hindi kita kailanman isinuko. Ikaw ay aking anak." Ang katotohanan ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay para sa lahat ng nakikinig ngayon. Tandaan mo, libo-libo ang nakikinig kasama mo sa mismong sandaling ito. Hindi ka nag-iisa. May mga ina na umiiyak ngayon habang inaangkin ang pangakong ito para sa kanilang pamilya. May mga kabataan na lumuluhod, nagsasabing, "Panginoon, ayoko nang bumalik sa kasalanan." May mga ama na muling bumabangon, kumakapit sa Diyos para sa kanilang tahanan. Lahat kayo ay pinagdurugtong ng iisang tinig ng pananampalataya. Ako'y naniniwala sa pangako ng Diyos. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Ibigay mo na ang lahat sa Diyos ngayon. Isipin mong hinuhubad mo ang lahat ng iyong pagkukunwari at inilalagay mo sa kanyang paanan. Kung ito man ay hiya, kasalanan, sakit, kawalan ng pag-asa o galit, ialay mo na. Sabihin mo, "Panginoon, kayo na po ang bahala. Hindi ko na kayang dalhin ito. Tinatanggap ko ang inyong awa. Huwag mo ring hayaan na lumipas ang sandaling ito ng walang kilos ng pananampalataya." Kung totoo ang iyong paniniwala, ipahayag ito ngayon. Isulat mo sa iyong puso at sa iyong isipan, "Ako'y nagdedeklara na ako ay pinatawad at nilinis ng Diyos." At kung nais mong magpatotoo, isulat mo sa iyong mga labi o sa mga komento ng mensaheng ito, "Ako ay malaya sa pangalan ni Jesus." Ang bawat deklarasyong ito ay hindi lamang salita, kundi patunay na ikaw ay tumutugon sa tinig ng Espiritu. Ngayon ay naririnig mo ang panawagan, huwag mong ipagpaliban. Ang kapatawaran ay para ngayon, hindi bukas. Ang paglilinis ay para sa sandaling ito, hindi sa darating na panahon. Ang awa ng Diyos ay dumadaloy ngayon mismo sa iyong buhay at ang kailangan mo lang ay tanggapin ito ng buong puso. Kaya't huwag mong hayaan ang hiya o pag-aalinlangan na pumigil sa iyo. Itaas mo ang iyong ulo, tanggapin mo ang kanyang pag-ibig at ipahayag mo, "Ako'y anak ng Diyos at ang kanyang pangako ay akin." At habang ginagawa mo ito, tandaan mo, hindi ito nagtatapos dito. Ang tinig ng Espiritu na tumatawag sa iyo ngayon ay naghahanda sa iyo para sa isang mas malalim na karanasan, isang pananalangin ng kapangyarihan at paghahayag na susunod agad, kung saan hindi mo lamang tatanggapin ang pangako, kundi ipapahayag at ipaglalaban mo ito sa pamamagitan ng isang panalangin na may apoy ng pananampalataya. Isara mo ngayon ang iyong mga mata at hayaang manahimik ang iyong paligid. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at huminga ng malalim. Ito ang sandali ng pananalangin. Hindi isang formal na ritual, kundi isang taimtim na pakikipag-usap sa Diyos na nakaririnig ng bawat bulong ng iyong puso.
Sama-sama tayong lumalapit, hindi bilang hiwa-hiwalay na tao, kundi bilang isang katawan na naniniwala sa iisang pangako na siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin at linisin mula sa lahat ng ating mga kalikuan. Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagkakaisa. Ang aming mga tinig ay nagiging iisang panawagan. Aming ipinahahayag ang aming mga kasalanan, ang aming mga pagkukulang at ang aming paulit-ulit na pagbagsak. Hindi na namin kayang itago ang aming kahinaan, ngunit naniniwala kami na ang iyong salita ay totoo, na ikaw ay tapat at hindi magbabago. Kaya't sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming pagkakamali, lahat ng aming sugat at lahat ng aming hiya. Linisin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami at gawin mo kaming bago. Diyos na makapangyarihan, kami nananalangin hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming mga pamilya. Inaangkin namin ang iyong pangako sa aming mga tahanan, sa mga magulang na pagod na sa pangangalaga sa kanilang mga anak, bigyan mo sila ng bagong lakas at pag-asa. Sa mga kabataang nawawala ang direksyon, ibalik mo sila sa iyong landas. Sa mga pamilyang nahahati ng hidwaan, ibuhos mo ang kapatawaran na makapagpapagaling ng sugat at makapagbabalik ng pagkakaisa. At ngayon, Panginoon, aming idinudulog ang mga may sakit, ang mga nanlulumong katawan, ang mga hindi na makabangon, ang mga nakakulong sa takot ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, aming ipinapahayag ang kagalingan, sapagkat ang iyong salita ay nagsasabing kami ay lilinisin sa lahat ng kalikuan at naniniwala kaming kabilang dito ang kagalingan ng aming mga katawan at kaluluwa. Pawin mo ang sakit at palitan mo ito ng kapayapaan at kalakasan. Aming itinataas ang mga nawalan ng kabuhayan, mga pamilyang walang makain, at mga taong hindi na alam kung saan kukuha ng kanilang susunod na hakbang. O Diyos, ikaw ang aming tagapagtaguyod. Tulad ng iyong ginawa kay Elias sa gitna ng tagtuyot, naniniwala kaming ikaw ay magbibigay ng probisyon. Kaya't aming idinedeklara sa pangalan ni Jesus, walang anak mo ang magugutom, walang tahanan ang mawawalan ng iyong pag-aaruga. Aming ipinapahayag din ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mundo ay puno ng takot, digmaan at kaguluhan, kami nananangan sa iyong pangako. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso mula sa pagkabalisa at ibuhos mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa bawat tahanan na nakikinig ngayon, punuin mo ng iyong presensya, ng iyong katahimikan at ng katiyakan na hindi mo sila iiwan. Sa oras na ito, aming idinedeklara ang autoridad ng pangalan ni Jesus. Lahat ng tanikalan ng kasalanan, lahat ng gapos ng hiya, lahat ng pader ng takot, aming winawasak sa kanyang pangalan. Sapagkat ang kapangyarihan ng dugo ng kordero ay higit sa lahat ng kasalanan at higit sa lahat ng kadiliman. Kaya't kami ngayon ay nagbabangon, hindi bilang alipin ng kahapon, kundi bilang mga anak ng Diyos na pinalaya at nilinis. Panginoon, isinusuko namin ang lahat ng aming kinatatakutan. Ang aming hinaharap ay nasa iyong mga kamay. Ang aming pamilya ay nasa iyong pangangalaga. Likamyon sa mga sugat ay nasa iyong kagalingan. Ang aming mga luha ay nasa iyong bote. At sa lahat ng ito, ipinapahayag namin ang pananampalataya. Ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang at hindi kailanman sumusuko sa iyong mga anak. Ngayon, sama-sama naming binibigkas. Amen, ako'y naniniwala. Ang bawat isa sa amin ay sumasali sa deklarasyong ito. At sa aming pagkakaisa, naniniwala kami na ang langit ay tumutugon. Kami ay malinis, kami ay pinatawad, kami ay pinalaya. Hindi dahil kami ay mabuti, kundi dahil ikaw ay tapat at banal. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako na totoo noon, ngayon, at magpakailanman. At habang kami ay nakaluhod sa panalangin, handa na ang aming mga puso para tanggapin ang huling salita ng pag-asa, isang tinig ng katiyakan na sa kabila ng lahat, ang iyong pangako ay nananatili at kailanman ay hindi magmamaliw. Ngayon, matapos ang ating panalangin at pagdaing sa harap ng Diyos,
Hayaang dumaloy sa iyong puso ang isang tinig ng katiyakan at kapayapaan. Sapagkat ang Diyos na iyong tinawag ay hindi nagbabago, ang kanyang mga pangako ay nananatili mula pa noong una hanggang ngayon. Hindi siya kailanman nagkulang at hindi siya kailanman mabibigo. Kung sa nakaraan ay tinupad niya ang kanyang salita sa kanyang bayan, gagawin niya rin ito sa iyo ngayon. Pakinggan mong mabuti. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa Israel noong panahon nila, kundi para rin sa iyo ngayon. Sa bawat oras na pakiramdam mo'y nag-iisa ka, ito ang pangakong dapat mong panghawakan. Ang Diyos mismo ang umaalalay sa iyo at naririto ang isa pang pangako na dapat mong yakapin. Sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Jeremias 29:11. Hindi ba't napakalinaw? Ang Diyos ay hindi nagtataglay ng plano para wasakin ka, kundi para bigyan ka ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang mga sugat mo ngayon, ang mga takot mo ngayon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. May nakalaan na mas dakilang kabanata para sa iyo at higit sa lahat, alalahanin mong lahat ng pangako ng Diyos ay natutupad kay Kristo. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ay oo, at sa pamamagitan niya ay amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. 2 Corinto 1:20. Ibig sabihin, wala ni isa mang pangako ang mauuwi sa wala. Lahat ng sinabi niya ay magkakaroon ng katuparan sa tamang oras at sa tamang paraan. Ngayon, hayaang pumasok ang kapayapaan sa iyong puso. Isipin mong ang iyong tahanan ay napapalibutan ng presensya ng Diyos, na bawat sulok nito ay puno ng liwanag at kapayapaan. Isipin mong ang iyong mga anak, ang iyong pamilya ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Isipin mong ang iyong mga kamay, bagaman pagod, ay pinapalakas ng kanyang espiritu. Ang Diyos ay naroon, gumagawa sa mga bagay na hindi mo nakikita at tinitiyak niyang ang kanyang pangako ay hindi kailanman babagsak. Kaya't anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon, huwag kang sumuko. Ang Diyos ay nasa iyong tabi. Ang kanyang salita ay matibay na pundasyon sa gitna ng bagyo. Ang kanyang awa ay hindi nauubos at ang kanyang katapatan ay sariwa tuwing umaga. Magtiwala ka at kumapit sapagkat ang araw ng katuparan ay darating. Huwag mong hayaan ang takot na nakawin ang iyong kapayapaan. Huwag mong hayaan ang hiya na hadlangan ka sa kanyang presensya. Ang kapatawaran ay sa iyo na, ang paglilinis ay para sa iyo na, at ang katiyakan ng kanyang pagmamahal ay hindi kailanman maglalaho. At sa mga sandaling ito ng katahimikan, tanggapin mo ang kanyang tinig na nagsasabing, "Anak, ako ay kasama mo. Hindi kita iiwan. Ang pangako ko ay iyo magpakailanman." Hayaang ang mga salitang ito ay maging unan ng iyong puso, nagbibigay ng kapahingahan, pag-asa at lakas upang magpatuloy. At habang ang iyong puso ay lumalakas sa pag-asang ito, alamin mong may isang huling hakbang na naghihintay, ang pagtugon ng iyong buhay hindi lamang sa panalangin, kundi sa pagkilos ng pananampalataya, isang paanyaya na magpatuloy, magpahayag, at maging saksi ng kapangyarihan ng pangako ng Diyos sa harap ng mundo. Ngayong dumating tayo sa huling bahagi ng mensaheng ito, alalahanin mo ang pinakabuod ng lahat ng ating napakinggan at naranasan. Ang Diyos ay tapat at banal, at ang kanyang pangako ng kapatawaran at paglilinis ay hindi kailanman mabibigo. Hindi mahalaga kung gaano karami ang iyong pagkakamali o gaano kabigat ang iyong nakaraan, sapagkat ang kanyang awa ay mas malawak kaysa sa lahat ng iyon. Ang kanyang salita ay nananatiling totoo. Kapag ipinahayag mo ang iyong kasalanan, siya mismo ang tatanggap, magpapatawad at maglilinis sa iyo. Ngayon ay naunawaan mong ang pangakong ito ay hindi lamang salita para sa iba, kundi para sa iyo mismo.
Sa gitna ng iyong kahinaan, natutunan mong mayroong Diyos na hindi sumusuko sa iyo. Sa bawat luha, natutunan mong may Panginoong nagbibilang at sumasalo. Sa bawat pagbagsak, naranasan mong may kamay na handang bumangon sa iyo. At sa bawat oras na nagduda ka, naroon pa rin siya upang ipaalala na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Kaya't huwag mong hayaang matapos dito ang iyong paglalakbay. Dalhin mo ang pangakong ito sa iyong araw-araw na buhay. Ipaalala sa iyong sarili tuwing umaga, ako'y pinatawad, ako'y nilinis, ako'y minamahal ng Diyos. At tuwing darating ang gabi, tapusin mo ang iyong araw sa pasasalamat. Salamat Panginoon, dahil ang iyong pangako ay totoo sa akin. Ito ang magpapatibay sa iyo upang manatiling matatag sa harap ng anumang unos. Ngunit higit pa rito, nais kong hikayatin ka na huwag mong sarilinin ang kapangyarihan ng pangakong ito. Mayroong tao sa paligid mo, isang kaibigan, isang kapamilya, isang kakilala na kailangang makarinig ng parehong pag-asa na natanggap mo ngayon. Ibahagi mo ang mensaheng ito sapagkat ang bawat salita ng Diyos ay idinisenyo hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng handang tumanggap. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, gawin mong malinaw ang iyong tugon. Mag-iwan ka ng iyong patotoo, isulat sa mga komento ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Ako'y nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng pahayag na iyon ay hindi lamang salitang isinulat, kundi tanda ng iyong paninindigan na ikaw ay kabilang sa mga nananampalataya. Huwag mong kalimutan ding magpatuloy sa pakikinig at pagsama sa ating komunidad ng pananampalataya dito. Pindutin mo ang pag-subscribe, i-activate ang kampana ng paalala at ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Dahil sa bawat video, sa bawat panalangin at sa bawat pangakong ipinapahayag natin, bumubuo tayo ng isang pamilya na sabay-sabay na lumalakad sa ilaw ng Diyos. Dito, hindi ka kailanman nag-iisa. Kasama mo ang libu-libong nananampalataya na araw-araw ay kumakapit din sa parehong pag-asa. At bago natin tuluyang tapusin, nais kong iwanan sa iyo ang huling katotohanan. Ang mga pangako ng Diyos ang iyong matibay na batayan sa gitna ng lahat ng bagyo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya bibiguin, at hindi niya kailanman tatalikuran. Kaya't anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, humawak ka ng mahigpit, sapagkat sa bawat unos, may Diyos na kumakapit sa iyo ng mas matibay kaysa sa lahat. Magpatuloy ka sa paglakad sa pananampalataya, sapagkat ang kwento mo ay hindi nagtatapos sa kahinaan, kundi sa katuparan ng pangako ng Diyos. At sa susunod na video, sama-sama nating tuklasin ang isa na namang pangako na magpapalakas ng iyong loob at magbibigay ng panibagong pag-asa. Hanggang sa muli, manatili kang matatag sapagkat ang Diyos na nangako ay Diyos na tapat magpakailanman.